Talagang sagad sa buto na ang kawalang yaan ninyo. Di ba? Bakit kailangan nyo maningil? Oh, bukas pa due date. Di ba? Mananakot ka pa pag hindi nagbayad doon sa early payment. Tatawag ka doon sa sa mga references tsaka contacts na ninakaw nyo. May nagtanong sa akin, ipinasa na sa amin ang account mo. 6 p.m. na, wala pa rin early payment mo para sa due mo tomorrow. Pinalahanan na kita, magsisimula na akong magtawag sa reference and contacts mo. Wow, ayos ah. Maraming salamat po dito sa panibagong tanong na pinadala niyo po sa akin, no? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Kakaiba ho itong message talaga ng mga ola na to, no? Ipinasa na raw yung account sa kanila. Hindi mo sinabi kung anong departamento, no? Sa 6 p.m. na raw, wala pa raw ho yung early payment nyo. Okay. Para daw ho sa Junyo tomorrow. Kaya nga ho may due date di ba? Bakit kailangan yung piliting magbayad? Anong meron kayong utak? Para saan pa due date? Di sana hindi na kayo nagbigay ng due date. Di ba? Kung as early as 1 day prior the due date, maniningil na kayo. Tapos, pagka hindi pa nagbayad, tatawag ka na sa mga references at saka contacts. Oh, gaano ka kabugok? Sige nga, ikaw na ola ka. Oh, hindi na nga kayo nasunod sa mga batas. Oh, pati ba naman yung paniningil na ginagawa nyo kuno? Hindi pa rin maayos. Oh, hindi na kayo natapos dun sa pananakot, sa pangaharas, no? Sa pangpapahiya, di ba? O, ngayon naman, 2 days prior to due date, tatakutin nyo na talaga yung mga kliyente ninyo, no? Pagka hindi nagbayad, magtatawag na kayo sa mga references tsaka contacts. O, talagang galing na sa inyo. Ganun nakalalakas ang loob ninyo. O, talagang sagad sa buto na ang kawalang yaan ninyo. Bakit kailangan nyo maningil? O, bukas pa due date. Mananakot ka pa pag hindi nagbayad doon sa early payment. Tatawag ka doon sa sa mga references tsaka contacts na ninakaw nyo. O, sa inyo mismo nang galing, pati contacts. O, di ba inamin nyo na magnanakaw kayo ng mga nakalista sa phone book. O, di ba? Huling-huli kayo, di ba? O, tama ho yung kasabihan. Ang isda po nahuhuli sa bibig. O, ayan. So, inaamin nyo na kayo nagnanakaw ng mga contact details dun sa phone book ng inyong mga kliyente. So, si mali, di ba? So, ito ho, may papayo ko sa inyo, no? Ipa-flash ko po sa screen, ayan po. Diyan ho kayo magsampa or mag-file ng complaint. Pwede ho sa National Privacy Commission, saka po sa Securities and Exchange Commission. Okay? Pwede rin ho sa Philippine National Police po natin, no, sa PNP Anti-Cybercrime Division, saka sa NBI Cybercrime Group. Pwede po yan, no? Para ho matauhan na tong mga to. Total, inamin na nila na nagnanakaw sila ng mga contact details Hindi ho ba? Tsaka wala sa oras yung pagtawag nila, no? Biro sasabihan kayo na na tatawag na doon sa mga references at saka doon sa mga ninakaw nila ng mga contact details. Diba? Pag hindi kayo nakabayad, 1 day prior the due date, Okay, para saan pa due date? Diba? Oh. Kayo, ipinipilit mo yung mga kabubuhan nyo, no? Kayong mga abusadong ola, no? Huwag niyong ipilit kasi nagmumukha kayong mga tanga. No? Tatapatin mo kayo, nagmumukha kayong mga tanga. No? Magbasa kayo ng batas. Hindi ganyan. O, tuloy natin, no? Tinusahin ako,
i-ano nyo, i-complain nyo dun sa pinlash ko, dun sa screen. Tapos po, magpa-blatter na rin ho kayo. No, pa-blatter ho kayo sa barangay, no, at pa-blatter na rin ho kayo sa pinakamalapit na police station. Okay? Kasi hindi ho tama yan eh. Kasi ganito ho, no, bakit ko nasabing hindi tama? Wala naman hong problema, no, na mag-message sila or tumawag sila sa inyo one day prior the due date. Pero ho, ito ay magpapaalala lamang na may due date kayong paparating bukas. Kumbaga magbibigay lang kayo ng paalala. Oh, bakit kailangan ganyan? Takutan. No? Kami yung ginagawa namin ganun din. No? Nagbibigay rin ho kami ng mga early messages, no? Early emails, no? At tumatawag din po kami, no? Nag-o-offer din po kami. Pero hindi ho ganyan na pag hindi nakabayad, tatawag sa mga sa mga references daw at saka dun sa mga ninakaw nilang mga contact details sa phone book po ninyo. Hindi ho tama yun. Hindi ho paniningil yun. Yung ginagawa nila, hindi ho paniningil eh. At saka hindi ho nagbibigay ng information eh. No, kasi ang importante ho ganito, no? Kasi aminin na ho natin, may mga kliyente po na nakakakalimot sa due date. No? Meron ho ganyan. No? At meron din naman ho mga kliyente na ayaw pong magpatawag during the due date or one day prior the due date. No? Iba-iba ho ang tao eh. Pero kung yan po inakasaad at malinaw sa kontrata, no, na nakalagay dyan na 2 days prior the due date, 1 day prior the due date, kayo ho may kakandak ng paalala. Magtatawag kayo, magpapaalala kayo, magme-message kayo, magpapaalala kayo, mag-email kayo, papaalala kayo. Wala akong problema dun. No, pero kung yan hindi ho nakasaad sa kontrata, bawal ho yan. No, tsaka dapat ho yung pagtawag at pagbisita, no, kinakandak po yan, no, during ho dun sa oras na na nakasaad po dun sa prohibition on unfair debt collection practices. Ang nakasaad ho dun, hindi ho dapat aaga sa alas 6 ng umaga at hindi ho hihigit sa alas 10 ng gabi. Not unless po yan ay past due na po ng 15 days and up. Okay, or di kaya nagbigay ho kayo ng pahintulot, tatawagan kayo o i-message ho kayo, no? During those hours. Kasi kagaya ho namin, may mga kliyente din ho kami ng mga call centers, no? Yung panggabi po yung kanilang trabaho. So di ibig sabihin ho nun, umaga ho tulog ho sila, no? So during verification or credit investigation, tinatanong na ho namin kung ano yung best time to call. Para during that time, kami tatawag. Di ho ba? Hindi ho kagaya nitong mga online lending apps na to, no? Itong mga abusado na to. Basta yan, tawag ng tawag. No? Ang gumagamit pa ho ng technology ang mga yan. Yung voice over IP po. Ano yan? May mga recordings po yan na tatawag sa inyo. Kaya nyo, alas 12 na ng madaling araw, may natatanggap pang tawag yung mga kliyente nila. Ganun sila kaabusado. Bawal ho yun. Isa ho yun sa i-complain nyo sa SEC. Di ba? Basta ho kayo, nakaranas ho kayo ng pang-abuso, no? Pang-haras, pananakot, panghihiya, dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, no? I-complain nyo ho dun sa finlash ko sa screen kanina. No? Sa National Privacy Commission ho, sa SEC, pwede nyo ho silang doon i-complain. Email nyo lang po. No? Kasi kailangan humalaan yan ng ating mga government agencies eh. No? Kasi hindi ho ma-actionan yan pagka hindi ho kayo hindi ho kayo nag-file ng complaint. Di ho ba? Meron ho ako nabasang comment, no, na bakit daw nabibigyan ng ng lisensya, no, yung mga online lending apps, no. Ano ho yan kasi ganito yan no. Pagka ho kasi nag-apply yan ng lisensya sa SEC, no, syempre ang titingnan ho ng SEC doon is paano ho ba yung ano ho ba yung mga patakaran, ano ho ba yung mga interest rate, no. Nakasulat ho lahat yun, no. May business plan ho kasi yun eh. No? So yun ho yung babasahin ni SEC. Ngayon, hindi pa ho malalaan ng SEC yan
kung nasusunod po yan ng lending, financing, or ng bangko, not unless kung may magko-complain po. No, kasi in papers, yes, totoo, yun yung nakasaad na interest rate nila, ganito, ang term nila, ganito, ganyan, no? Kaya lang, paano humalalaan no ng SEC kung natutupad po yung nasa business plan po nung lending company na yun, kung hindi ho tayo magpa-file ng complaint? Diba ba? Kasi kailangan ho i-flag yan eh. Pagka ho meron kayong naranasan na pang-aabuso o hindi pagsunod no dun sa batas no na nakahain no para po sa mga lending, financing at bangko, mag-complain ho tayo. No, wag ho natin isarilinin. Kasi pag sinarilin ho natin 'yan, wala hong mangyayari, no? Kaya nga ho nag-create na ho sila ng mga hotline, no, ng mga email addresses, no, para ho doon tayo mag-file ng complaint. No? So pagtulong-tulungan niyo ho, no, natin ho na na paalam, no, sa kanila na itong mga abusado na to, ito ginagawa, no? Kasi although yes, may alam na sila, no, yung mga natin, mga sangay ng gobyerno, no? Kaya lang po, siyempre, yan, dadaan sa proseso, hindi naman po pwede na nag-file si Juan de la Cruz, pasara natin. Hindi ho, iimbestigahan ho yan. May due process po, no? Hindi ho po pwede na na basta-basta na lang. Nakita niyo naman ho nung nakaraan, yung isang lending company po na may 7 online lending apps, no, tinanggalan na po ng lisensya, na-revoke na po. Ang mabigat nga lang po, no, itong na-revoke na to, patuloy pa rin po, no, sa pananalasa. No, nagma-marketing pa. No, may online presence pa, no? Kasi nga ho, hindi ho mapuksa dahil hindi ho alam kung saan nag-uopisina. Doon ho sa mga nakakaalam, sabihin niyo po kung saan. No, kasi yung yung lending company na yun, pinuntahan ho doon sa naka-declare na opisina. Wala hong nag-uopisina ron. May mga gamit. Pero hindi ho doon nag-uopisina. Sabi ho ng gwardiya, naka-work from home daw po. Nakita niyo yung kalukuhan? Paano niyo ipasasara yun? Diba? Totoo, meron ng desisyon. Na-revoke na. Paano mo ngayon mapapatupad yun kung hindi mo alam kung nasaan? Baka nga nasa ibang bansa yan. Kasi ang sit-sit to, no? Di umano daw po, nasa ibang bansa naman. Doon sila nag-ooperate. Di po ba? Napakahirap po eh. Di ba? Kaya pagka meron kayong nalaang mga kawalangyaan, yung mga abusadong online lending apps na yan, i-report niyo po agad. No, para ho magdire-diretso na ho yung sa kanila, no? Kasi yung ginagawa naman ho ng paraan talagang tinatrabaho ho, kaya lang napakahirap pong hanapin, no? Para ho kayo nakikipagtaguan ho sa anino eh. O di ho ba? O di kayo nakikipagsuntukan kayo sa hangin? Ang hirap ho ng ganun eh. Di ho ba? So, ang kailangan ho niya, pagtulong-tulungan ho natin. I-report niyo ho yung mga abusadong online lending apps na yan. Para matigil na ho yan. No? Kasi pag hindi ho natin ginawa yan, patuloy lang ho talaga silang mag-aahari. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po, no, sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ko ho sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.